na pa nakatitig si Caleb kay Kaylin kung kaya't mabilis niyang ipinukus sa ibang direksyon ng mga mata. Ayaw niyang makita ng binata ang totoo niyang nararamdaman kaya bahagya pa siyang ngumiti kahit naiiyak na siya. Nang marinig ang huling announcement para sa mga pasahero, sumainyo siya sa binata upang pumasok na ang mga ito sa boarding area. Ingat! Wika niya dito habang isinisiksik ang naninigas na kamay sa bulsa ng kanyang coat. Kinagat pa niya ang pang-ibabang labi upang kontrolin ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ngunit lumapit sa kanya si Caleb pagkatapos ay hinila siya palapit sa katawan nito at niyakap ng mahigpit. Tuloy, bumagsak ang iniingatan niyang luha. Wait for me. I'll be back. Tura nito pagkatapos sagka ng kanyang ulo. Tumango siya dito kahit hindi siya sigurado kung totoong babalik nga ito. Baka nga ito na ang huli nilang pagkikita. Go! Saan niya sabay tulak sa katawan ng binata palayo. Halata ang pag-aalinlangan sa mukha nito pagkatapos bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Ngunit nginitian lamang niya ito kahit deep inside ay ayaw niya itong lumayo. Nang magsimulang lumakad ang dalawa papasok ay agad siyang tumalikod. Baka hindi niya makayanan ang bigat ng nararamdaman kung nakatingin siya sa mga ito habang papalayo. Bagkus ay mabilis siyang lumakad palabas habang nag-uunahan pumatak ang mga luha. Namimiss na niya ang dalawa at halos mapahagulol siya sa pag-iyak dahil sa sobrang pangungulila. Pagdating sa bahay ay para siyang mababaliw sa sobrang katahimikan kung kaya't wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Pagkaraan ng ilang oras ng pagdadalamhati, narinig niya ang pagtunog ng doorbell. First time niyang marinig na tumunog ito sapagkat dalawa lamang sila ni Alex ang nakatira dito. Magkasabay silang umaalis at umuwi kaya walang rason ng pagtunog nito. Isa pa na sa Pilipinas pa ito. Di yata'y bumalik na ito nang wala sa oras. May susi naman ito sa bahay. Bakit kailangan pa nito mag-doorbell? Sa isiping iyon ay medyo gumaan ang kanyang dibdib. Kahit paano ay may makakasama na siya sa bahay at hindi na mag-iisa. Mabilis niyang inayos ang sarili at kahit hindi niya maitago ang bakas ng pag-iyak, ay masigla siyang pumanaog upang pagbuksan ng pinto si Alex. Hindi na niya sinilip sa maliit na butas ng pinto kung ito nga ang nasa labas. Sa excitement ay agad niyang ini-unlock ang doorknob pagkatapos ay may ngiti sa labing iniawang ng malaki ang pintuan. Ngunit halos maipako siya sa kinatatayuan sapagkat hindi si Alex ang napagbuksan, kundi ang pinakaasam-asam niyang bumalik sa tabi niya, si Caleb. Hindi niya alam kung nag-hallucinate lamang siya dahil sa labis na pagkalungkot sa pag-alis nito kasama si Carl. Ikinurap niya ng ilang beses sa mga mata upang tingnan kung maglalaho ito. Subalit na natili itong nakatayo habang tila naguguluhan ang mukhang nakatingin sa kanya. Sa labis na pagkatuwa ay mabilis siyang lumapit dito at agad niyakap ng mahigpit. Hindi na rin niya napigilan ang mapaiyak kaya napakagulol siya sa dibdib nito. I told you to wait. Wika ng binata nang tingalain niya ito. Hindi niya maalala na may sinabing ganoon ng binata pero meron man o wala ay sobra siyang natutuwa. Sa halip na sagutin ito ay walang pag-aalinlangan tinakpan niya ang labi ng binata at hinalikan ng walang kasintagal. Mahal na mahal kita. Please don't leave me again. Saad niya dito pagkatapos. Hindi niya kayang malayo ulit sa binata at wala siyang pakaalam kung naggusto lang magmakaawa siya dito. Of course, I would never do that. Kaya nga nandito ako ngayon, di ba? Nakangiting tugon ng binata pagkatapos ay hinawakan ng kanyang mukha. I love you so much and I would never ever leave you again, okay? Pahayag nito at walang pagsidla ng labis na kasiyahang nadarama. Tumango siya dito pagkatapos ay walang kasing higpit ang ginawang pagyakap ulit dito. Teka, nasan si Carl? Tanong niya dito pagkatapos mahimasmasan sa mga pangyayari. He's now in the sky, on his way back home. Simpleng sagot dito habang nakahawak sa kanyang bewang papasok sa loob ng bahay. What? Hinayaan mo mag-isang umuwi wakang kapatid? Bigla ay mulagat niya dito. Hey, relax. Hindi yun maaano. Ibinilin ko siya sa kaibigan kong piloto. He's safe, don't worry. Paliwanag ng binata at kahit paano'y medyo nawala ang pag-aalala niya sa kapatid. Pero first time ni Carl na bumiyahe na walang kasama at sa eroplano pa. Makakarating kaya iyon ang matuwasay? Tinawagan ko na rin si Lance para sunduin siya sa airport kaya huwag ka na masyado mag-alala, okay? Pag-aalo pa nito na makitang tila nagdadalawang isip siya sa safety ng kapatid. Salamat kang ganoon. Bakit nga pala bigla ka nagpaiwan? May pakunot noong tanong niya dito. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang binata pagkatapos ay walang sabi-sabing
Pinangko siya na parang papel at tinalunto ng hagdan papunta sa kanyang kwarto. "You're asking me kung bakit ako nagpaiwan?" Wika nito nang mailapag siya sa ibabaw ng kama at maingat na dumagan sa kanya. Hindi naman siya nagprotesta, bagkus ay nakangiting tumingin sa mukha nito. Nang hagkan siya sa labi ay malugod niya itong tinanggap at sinuklian ng walang kasintamis at puno ng pagmamahal na halik. "I miss you everyday, sweetheart." Bulong nito at walang pagsidlan ang ligayang niyakap ang binata nang walang kasing higpit. Totoo pala talaga ang kasabihan na love is sweeter for the second time around. Simula kasi noong bumalik ang dating pagtitinginan na magkasintahan ay mas naging sweet at clingy sila sa isa't isa. Mas naging masaya at mas lalong binigyan ng halaga ang isa't isa. Since that day na hindi tumuloy ang binata sa pag-alis upang umuwi kasama si Carl, ay hindi pa ito umaalis sa tabi ng dalaga kahit hindi naman ito inuobliga ng huli. Katwiran nito hindi ito magkakaroon ng peace of mind kung hindi niya nakikita ang dalaga, lalo na at wala itong kasama. Idagdag pa nito ay hindi ito uuwi hanggat hindi niya kasamang uuwi ang dalaga na tinawanan lang naman ni Kailin. Kahit nasa malayong lugar ay masaya ang dalaga sapagkat kasama niya ang pinakamamahal niyang lalaki. Kung siya lamang ang masusunod ay ayaw niyang umuwi, lalo at may mga taong hindi nasisiyahan sa relasyon nila ng binata. Masaya siya dito dahil malaya nilang naipapakita ni Caleb ang kanilang pag-iibigan nang walang anumang pag-aalilangan kahit mag-holding hands at magyakapan pa sila sa kalsada. Pero hindi namang maganda na siya lamang ang masusunod. Kung gaano binibigyang halaga ni Caleb ang kanyang desisyon ay ganoon din naman siya dito. Naunawaan niyang may mabigat itong responsibilidad lalo na sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Kaya naman ang hilingin nitong kasama siya sa pag-uwi nito dahil may gaganaping mahalagang pagtitipon sa kumpanya ng mga Del Mundo ay walang pag-aalilangang pumayag siya. Mahal niya ang binata at susuportahan niya ito kahit may nararamdaman siyang kaba. Caleb arranged everything para sa kanilang pag-uwi. Pati ang pakikipag-usap kay Alex na isasama siya sa pag-uwi ay wala siyang naging problema. Mabuti na lamang at sobrang mabait ang kanyang boss at pumayag ito sa kagustuhan ng binata. At kahit nakausap na ito ng binata ay personal pa din niya itong kinausap sa telepono upang magpaalam at sabihin babalik din agad pagkatapos ng mahalagang pagtitipon na dadaluhan ng binata. Giniro pa siya ni Alex na baka magpakasal na sila ni Caleb at hindi na siya babalik. Tinawanan lamang naman niya ito sapagkat pareho namang hindi sumasagi sa isip nila ni Caleb ang tungkol sa pagpapakasal. Kontento naman siya kung anong meron sa kanila ng binata. Ngayon, ang importante ay nagmamahalan sila at nagkakaunawaan. Isa pa, hindi naman siya nagmamadaling maikasal. Kahit pa nga dinadala na niya ang anak nito ay never niyang i-insist sa binata ang tungkol sa pagpapakasal. Kung pakasalan man siya ng binata ay hindi dahil napilitan lamang ito dahil buntis siya, kundi pakakasalan siya dahil mahal siya nito at gusto siyang makasama. Pagdating sa Manila ay dumiretso sila sa isang mamahaling hotel upang makapagpahinga. Ayon sa binata ay ngayong araw din ang dadaluhan nitong mahalagang pagtitipon sa kumpanya kung kaya't hindi muna sila dadiretso sa pag-uwi. Mas makabubuti daw sa kanya kung sa hotel muna sila tutuloy upang makapag-relax siya ng mabuti bago sila dadalo sa pagtitipon. Tama nga naman, sa haba ng biyahe nila galing Australia ay kailangan nga muna nilang i-relax ang mga sarili bago ang pagtitipon. Pagdantay pa lamang ng likod ng dalaga sa malambot na higaan ay agad na itong hinila ng antok. Ramdam niya ang pagod at pananakit ng binti sa medyo mahaba-habang biyahe. Mabuti na lamang matalas ang pakiramdam ni Caleb at hindi ito nag-atubiling minasahi ang nangangalay na binti hanggang sa makaidlip. Pagising niya ay saktong palapit ang binata habang may bitbit na isang nakahanger na damit at isang may kalakihang box. "It's time to get ready now, sweetie." Malambing na pahayag nito nang makita siyang pupungas-pungas sa may higaan. Sorry, nakatulog ako ng mahimbing." Wika niya dito. "No problem, sweetheart. Mas mabuti nga iyon para may energy ka sa dadaluhan natin pagtitipon." Tugon naman nito. "Kailangan ko pa bang umattend?" Tanong niya dito. "Of course, sweetheart. You're the most important person who should be there." Anang binata't napangiti siya sa pambobola nito. Caleb always showers her with his sweet words, and she's completely whipped. Bumaba siya sa kama upang lumapit sa binata. Niyapos niya ito sa may bawang at ibinuro ang mukha sa likuran ng ilang saglit bago pumasok sa banyo at sinimulang maghanda. Paglabas niya ng banyo ay nagulat siya dahil may ibang tao sa kanilang room at kausap ng binata.
Agad lumapit sa kanya si Caleb at pinakilala dito. Isa pala itong makeup artist at ito ang mag-aayos sa kanya. Bakit kumuha ka pa ng ganyan? Mahinang sita niya sa binata. I want you to feel like the most beautiful woman in the world tonight. Tugon nito at hindi nga niya napigil ang kurutin ito sa tagiliran. Pumayag din naman siya sa kagustuhan ng binata na aayusan siya ng makeup artist pero kung siya lang ang masusunod ay kahit hindi na dahil mas gugustuhin naman niyang maging simple lamang sa gabing ito. Isa pa hindi naman siya ang main event kaya hindi naman siguro kailangan na sobrang bongga. Pero naunawaan naman niya ang binata. Siyempre CEO ito at pride naman siguro nito kung mas maayos siya. Nagulat siya nang matapos ang pag-aayos ng artist sa kanya. Simple lang ngunit halos hindi niya makilala ang sarili dahil sobrang nag-blend ang kanyang makeup at ang simpleng white gown niya. Wala siyang hilig sa puting gown pero since ito ang napili ng binatang susuotin niya ay nagustuhan na rin niya lalo at bumagay sa kanya. Natawa din siya dahil pagkatapos magbihis ni Caleb ay para silang a-attend ng wedding at kasali sa entourage. Pagdating nila sa venue ay halos nagsimula na ang pagtitipon. Natigil lamang ito saglit nang i-acknowledge ang binata sa kanyang pagdating at sa isang iglap ay nakafocus na ang lahat ng atensyon ng tao sa kanila. Bigla siyang naging tensyonado ngunit pinisim na binata ang kanyang kamay at ngumiti sa kanya bago sila pumunta sa harap kasama ang mga mahalagang bisita. Mas lalo siyang ninervyos dahil present yata ang lahat ng kamag-anak ni Caleb. Ang tatay at nanay nito ay agad siyang binigyan ng yakap at beso-beso. Ang lola ng binata natuwan-tuwa pagkakita sa kanya at ang mga pinsan nito. Parang hindi nasabi ni Caleb na family gathering pala ang dadaluhan nila. Hindi lang niya mapagtanto kung anong klaseng salo-salo pero ikinatuwa niya sa lahat ay ang makita ang mga kapatid niya sa pagtitipon. Halos masira ang kanyang makeup dahil hindi niya napigilan ang pag-iyak ng isa-isa niyang pinagyayakap ang mga ito. Hindi na nga siya umaalis sa tabi ng mga ito kahit ipinapatuloy na ang naunsyaming kasiyahan sa pagdating nila ng binata. Naunawaan naman siya ni Caleb na ikinatuwa pa nito sapagkat tila nawala ang kanyang nerbiyos dahil sa presensya ng mga kapatid. Sa kalagitnaan ng salo-salo isa-isang nagsalita ang bawat miyembro ng mga Del Mundo. Founding anniversary pala ng Del Mundo Corp kaya halos pag-aalala kung paano nabuo ang kumpanya at pasasalamat sa mga naging kasangkapan ng paglago at pagiging matagumpay ng negosyo. Bukod sa sobrang inspirational at nakakaaliwang speech ng bawat isa, lalong-lalo na sa lola at tatay ng binata. They own the crowd at hindi maitatanggi mag-ina nga ang dalawa. Si Caleb ang huli magsasalita. Lumalakad pa lamang ito papunta sa harap ay parang kinakabahan na siya. Hindi niya alam kung nag-aalala siyang baka hindi nito mapantayan ang mga speeches ng mga nauna or excited lamang din siya sa mga sasabihin nito. Ang binata ang kasalukuyang CEO ng kumpanya kaya walang hanggang pasasalamat ang unang lumabas sa mga labi nito. To the amazing employees who are the heart and soul of Del Mundo Corp, thank you so much for your hard work and patience. We are incredibly grateful for your dedication and we wouldn't be where we are today without you. Sinserong pasasalamat niya at nagpalakpakan ng lahat. To my sweet grandmother, who has always been my biggest cheerleader, supporting me every step of the way. Thank you for your endless encouragement and your boundless love. Wika nito habang nakatingin sa nakangiti at proud na lola. To my dearest parents, who inspire me every day to be a better person. Thank you for everything and I hope you'll be overjoyed with the best gift I could ever give you. Mom and Dad, your boy is on its way. In just a few months, you'll be the most amazing grandparents. Pahayag nito at halos lahat ng nasa bulwagan ay nagulat at hindi makapaniwala sa revelasyon nito. Pati ang dalaga hindi makapaniwala sa isinuwalat nito. Wala pa naman siyang sinasabi tungkol sa pagbubuntis niya. Bakit nalaman nito? And to the woman who stole my heart from the very first time. The woman whom I realized I can't live without. The beautiful mother of my child. Thank you. You are the greatest blessing in my life. Tura nito habang direktang nakatingin sa kanyang kinoopan. Sa pagkakataong ito ay hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman. Sobra siyang nasurpresa sapagkat hindi niya akalaing isasama pa siya sa speech nito. Naiyak tuloy siya kaya kinuha niya ang panyong nasa purse at maingat na pinunasan ng tumulong luha sa kanyang pisngi. Kaylin, Esperanza. Narinig niyang wika nito at pagkatapos ng ilang sandali biglang naghihiyawan ng mga tao.
Ingat na ingat siya sa pagpunas ng mata at baka ma-erase ang inilagay na eyeliner at matanggal ang kanyang false eyelashes. Kung hindi pa siya siniko ni Lance ay hindi pa siya nag-angat ng mukha. May malalaking letrang nakasulat na, "Will you marry me?" sa LED, sa harap, ngunit hindi agad iyon nag-sink in sa kanyang utak. Saka lamang niya na-realize na para sa kanya nakasulat na iyon nang lumapit sa kinaupan niya si Caleb at lumuhod sa kanyang harapan habang nakahawak ng isang magandang singsing. Hindi niya alam ang gagawin niya sa oras na iyon, kung ngingiti ba siya o iiyak. Hindi niya ina-expect na magpo-propose sa kanyang binata at dito pa sa harap ng napakaraming tao. I repeat, Kailan Esperanza, will you marry me? Wika nito habang nakaluhod at hawak pati ang mic, kaya dinig sa buong bulwagan ang sinabi nito. Kung hindi pa siya ulit siniko ng kapatid ay hindi pa siya mahihimas-simasan. Ate, ano na? Tura nito. Ha? Bakit? I mean, sigurado ka? Tulirong saad niya sa binata. Of course. I love you. And I've never been sure of anything in my life. Nakangiting pahayag ng binata at wala sa sariling tumayo siya at walang kasing sayang niyakap ito ng mahigpit. Yes, of course. I want to marry you and spend the rest of my life with you. Tugon niya dito at halos hindi na nila marinig ang isa't isa sa lakas ng palakpakan ng mga tao. Lahat ay excited sa marriage proposal na nangyari. Marami ang nagulat sapagkat wala sa personality ni Caleb ang mag-asawa agad-agad. He's too focused in administering majority of the Del Mundo's asset. So it surpasses the whole family and their friends. Pero syempre marami naman ang natuwa sapagkat hindi naman ito bumabata at sa edad nito'y kailangan na nitong bumuo ng sariling pamilya. Sa ilan naman ay naging tampulan ng curiosity ang mapapangasawa ng binata. Kilala si Caleb sa pagiging metikuloso pagdating sa mga babae. Paanong bigla na lamang itong magpo-propose ng kasal sa babaeng hindi kilala sa sosyedad na ginagalawan nila. Pero overall ay masaya ang lahat sa desisyon nito, lalong-lalo na ang pamilya ng binata na walang sinayang na oras kundi lapitan si Kailin at agad na winelcome sa kanilang pamilya. Welcome to the family, Iya. I'm so happy. Bukod sa mag-aasawa na rin sa wakas ang anak ko ay magiging grandmommy na rin ako. Thank you for coming to Caleb's life. Madamdaming pahayag ng mommy ni Caleb. Pagkatapos siya nitong yakapin ng mahigpit. Thank you, tita. Nahihiyang tugon niya sapagkat hindi pa nagsisink in ang lahat sa kanyang utak. No. Hindi ako makapapayag na tita at tito pa rin ang tawag mo sa amin. From now on, call us mommy and daddy na. Agad na protesta ng mommy ni Caleb. Sobra naman siyang nagalak sa mainit na pagtanggap nito sa kanya. Kahit paano ay nag-alangan din siya kung tatanggapin siya ng mga ito sa kabila ng hindi naman sila magkakauri. That's right, Iya. Dapat ngayon pa lang ay ma-feel na ng aming apo that he is being loved by his grandmom and granddad. Segunda naman ng ama ni Caleb kung kaya't masaya siyang nagpasalamat kahit medyo nahihiya pa siya sa mga ito. Salamat po, mommy, daddy. I like it, Iya. Ingatan mong apo namin, ha? Ngayon pa lang, talagang sobra excited na kami ng daddy niyo sa paglabas ng aming apo. Anang ina na binata na hindi maitago ang tuwa at excitement sa pagkakaroon nito ng apo. Pagkatapos sa mga magulang ni Caleb ay hinila siya papunta sa kinaupan ng lola nito. Bagamat nakilala niya ito at sobrang napakabait ay hindi pa rin niya maiwasang mailang. Napakadoon niya ng oras nito at hindi niya alam kung paano ito babatiin. Yayakap ba siya? Ibebeso o simpleng hello? Ngunit wala naman sa mga naisip ang ginawa niya bagkus ay nagmano siya dito. Kaawaan ka ng Panginoon, anak. Salamat at nagkaayos din kayo ng apo ko. Thankful na wika nito. Ngumiti lamang siya sa lola ng binata habang nagtatanong sa isip kung paanong may nalalaman ito tungkol sa kanilang dalawa. From the moment Caleb starting confiding in me, I knew you were special. It was the first time he ever talked about a girl and I was over the moon for him. Finally, he had met his soulmate. Mas lalo ako natuwa when I met you. I knew you were perfect for each other. Buti na lang talaga at nakinig siya sa akin dahil kung hindi ka pa niya sinundan sa Australia, isasako ko na talaga iyan. Saan pa ng lola ng binata at hindi nga niya napigilang matawa. Grandma naman, hanggang ngayon ba'y nagrarant ka pa rin tungkol dyan? Nakatawang protesta ng binata sa matanda at natawa rin ito sa tenor ng apo.
No, Apo. I just want to tell Kaylin that she is now part of the family and whatever happens, I'm on her side. Anang matanda at mas lalo itong natawa. That's unfair. Ako ang magpamo dito ha? Birong protesta niya sa abuela at pasimpleng kinurot siya nito sa tagiliran. Kaya umayos ka. Alalahanin mo may pampalit na yung bata. But you have to promise me, never make your wife feel neglected. He should be your priority. Kahit magunaw pa ang mundo. Seryosong pahayag na matanda at malambing na yumakap ang binata dito. Of course, Grandma. I will never forget that. Turo ng binata pagkatapos ay hinalikan sa ulo ang abuela. Ito ang kasama nito hanggang sa paglaki kaya sobrang mahal na mahal niya ito. Ang kanyang lola din ay nag-push sa kanya upang sundan ng dalaga at amuin. Kung hindi dahil dito ay baka tuluyan na siyang kinalimutan ng dalaga at baka hindi na darating ang ganitong pagkakataon. Pero syempre hindi naman siya makapapayag na mawala ng tuluyan na nag-iisang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Ang nagturo sa kanya kung paano magpahalaga sa iba at kung paano ang maging mas mabuting tao. What more can I say? Congratulations! You've succeeded in alluring my cousin, but you should thank me. I made the surprise proposal happen. Mataray na pahayag ni Abby ngunit hindi naglaon ay unti-unti itong umiti. Nagulat siya sa sinabi nito ngunit hindi siya makapaniwala na nakangiti ngayon ito sa kanya. Salamat. Kaming tugon niya dito. Kahit paano nandoon pa rin ang aloofness dito dahil mulat sa pulay hindi na ito boto sa kanya. So, what do you think of my planning skills? Did you enjoy it? Saad ni Abigail na tila excited malaman ang kanyang compliment. Of course, I'm truly surprised. Thank you so much. I really appreciate it. Makatotohan ang tura naman niya dito. This time ay unti-unting nawawala ang pag-aalilangan niya dito. Mabuti naman kung ganoon. At least, I did something good for you kahit papaano. Wika nito at pasimple siyang ngumiti. Sa isip niya, paano kaya ito napapayag ni Caleb para gawin ang napakagandang marriage proposal nito? Maya-maya lamang ay pinakita ni Abigail ang kaliwang kamay habang may nakapalibot na napakagandang sing-sing sa isang daliri nito. I'm engaged! Masayang wika nito habang napaka-cute na ginagalaw-galaw ang mga daliri. Wow, congratulations! Saad niya habang punong-puno na excitement. Kaya siguro tumigil na ito sa pagkakainis sa kanya dahil may kasiguraduhin ang pakakasalan na ito ni Ivan. Thank you. Pasensya ka na if I was always mad at you before. Baka kasi biglang ma-realize na Evan na ikaw pa rin ang mahal niyo at umalik sa'yo. Payag nito at naitas niya ang noo sa pagkagulat. Oh well, you may call me crazy but that was what I felt before. Sad pa nito at nakangiti siya habang napailing. But you're wrong. I never even thought about getting back together with Ivan after a breakup. He chose you that night. So there's nothing left for me to hold on to. Honestly, I was even happy because he found someone like you who can give him so much happiness. I mean, I have so many responsibilities in my family and I couldn't give him the love he deserved. Wika niya tumangutango ito. I know, maybe I was just too insecure that you were still close despite everything. Tugon ni Abigail kung kaya't mas lalo siyang napangiti. Evan and I have known each other for years. It's impossible for us not to be friends. Paglilinaw niya at ngumiti ito kasabay ng paghagilap sa kanyang kamay. I get it now. I'm sorry for everything. I just want you to know that I was genuinely happy when Kuya Caleb told me he was going to propose. I was especially excited knowing about that little one in your belly. Pahayag nito pagkatapos ay masayang hinaplos ang kanyang tiyan. Hello there, baby. It's your Tita Ninang. Masayang wika nito habang patuloy sa paghaplos ng kanyang tiyan. Sa ginawa nito hindi niya maitago ang labis na pagkatuwa kaya abot hanggang tenga ang kanyang pagkakangiti. Don't tell me you're thinking about having one now. Si Evan, agad na umakbay kay Abigail nang makalapit ito. How I wish to, babe. Malambing namang tugon ni Abby at naiiling itong umiti. Congratulations. It makes me so happy to know that you found the right person who can give you all the love you deserve. Pahayag nito sa kanya at napataas pa ang kanyang noo bago makabawi at ngumiti. Thank you. Congratulations also to both of you. Nakangiti naman tugon niya dito. It seems like we need to schedule a two-song date for us. What do you think? Si Caleb na agad namang iniyapo sa mga kamay sa kanyang bewang at hinalikan pa ang kanyang ulo.
That makes sense, bro. Let's have it in moonlight tomorrow. Sagot ni Ivan bago nakipagbungguan ng kamao dito. Sure. What do you think, future brides? Ani Caleb sa kanilang dalawa at nagkamitian sila ni Abby pagkatapos ay halos sabay na tumawa at tumango. Sigurado ka talaga sa proposal mo? Turan niya kay Caleb pagkatapos ng salo-salo at tuluyang masolo ang isa't isa. Tumingin ang binata sa kanyang mukha. Parang hindi makapaniwala na pagkatapos ng masayang party para sa kanila ay may pag-aalilangan pa sa isip niya. Seriously? Why do you keep asking me this? Hindi makapaniwalang wika nito at napakibit siya ng balikat. Para kasing ang bilis ng mga pangyayari at baka hindi ito nakapag-isip ng maayos. What I mean is, may chance ka pa mag-back out kung sakali. I'm serious and I'm absolutely sure of what I'm doing. I have so much baggage that I simply cannot compromise on. Wika niya. Hindi naman siya nagsisisi na tinanggap agad ang proposal nito dahil wala naman dudang mahal niya ang binata. Gusto lamang niya ipaalala na may responsibilidad pa rin nakaatang sa kanyang balikat. Baka mamulat ito sa katotohanan at mag-back out habang hindi pa huli ang lahat. Why are you so adamant with me about this? Do you really think I can't handle it? Ang binata habang mababanaag sa himig ang slight disappointment. Hindi naman sa ganoon. Baka kasi magkaroon tayo ng issue tungkol dito in the future. Paglilinaw niya. Hindi makapaniwala ang binata sa tinura niya ngunit ngumiti naman ito pagkatapos ay hinila siya palapit sa katawan at niyakap. I promise that will not be an issue for us. Paninigurado nito. Pagkatapos ay hinalikan ng kanyang noo. Thank you. Halos maluhaluhang wika niya dito dahil sa labis na kaligayahan. I love you. And I wholeheartedly accept everything that you are. Everything that you have. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, okay? Trust me. I've already taken care of it. Saad pa na binata at walang pagsadla ng kaligayahang tumango siya dito. Teka, paano mo nalaman na buntis ako? Hindi pa din siya makaget over sa katanungang iyon sa kanyang isip. Wala ka talagang bilib sa akin, no? Of course. I'm Caleb Del Mundo, sweetheart. I know everything. Nakatawa ang pahayag ng binata at nairoll niya ang mga mata. Siyempre, sinabi sa akin ng doktor. Nagtataka nga ako kung bakit hindi mo sinasabi sa akin. May bala kaya atang itakbong anak ko? Wika nito at hindi niya napigilang matawa. May palihim-lihim pa siyang nalalaman, yun pala'y mas nauna pala nitong nalaman na may laman na ang kanyang tiyan. Baliw, hindi no. Iniisip ko lang na baka mapilitan kang pakasilan ako kapag malalaman mo. Pagtutuwid niya. That was absolutely the first thing on my mind. The moment I heard about it, I was so overwhelmed with excitement that I wanted to give my child everything he or she could possibly deserve. But prior to that, I had planned to propose you, which is why I came to Australia with Carl. Kinuha ko siyang back up, baka pagtabuyan mo ako nang wala sa oras. He chuckled and her eyes widened with disbelief. But things didn't work out the way I imagined. May mas malakas pa palang back up, so I had to change the plan. Originally, I wanted an intimate proposal, just the two of us. But because our baby came into the picture, I wanted to include him in one of the most special days of our lives. And of course, I want to tell the whole world how happy I am to have you as my future wife. Makatotohanan ang pahayag ng binata. Speechless siya sa mga revelations nito at wala siyang maisip gawin kung yakapin nito ng sobrang higpit. Do you still have any doubts why I'm going to marry you? Nakangiting tanong na binata na magtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit imbes na sagutin niya ito ay binusalan niya ang mga labi nito at tinalikan ng sobrang tagal hanggat halos habol ng isa't isa ang paghinga. I love you so much, my love. Walang kasinsayang pahayag niya at kasunod nito ay ang malulutong nitong pagtawa. Ang pagtawa ngayon lamang niya narinig, punong-puno ng buhay at pag-asa. Ang pagtawang patuloy na niyang maririnig at magsasilbing musika hanggat meron siyang pandinig. Thank you. Promise, I will do everything to make you happy and be the best mom I can be for our kids. Pangako niya dito at nagniningning ang mga mata nitong humalik sa kanyang noo. I know that you can, sweetheart. But can I have a request? Wika nito kung kaya't nagtatanong ang mga matang tumingin siya dito. Gusto ko ng maraming anak para big happy family. Sad ng asawa at hindi niya alam kung matatawa siya o ano sa mga naiisip nito. Hindi ba kaya sapat na magkakaroon na agad sila ng 2 anak? Ilan bang gusto mo?
Hindi makapaniwalang tanong niya dito. 6 or more? Tugon ng asawa at halos maitulak niya ito ng malakas. Grabe ka, ang dami naman. Hindi niya napigilang bulalas dito. Ano na lang kaya mangyayari sa kanyang katawan matapos magkaanak ng 6? The more the merrier nga, di ba? Nakatawang saad ni Caleb at tigas siyang umiling. Akala mo ba madali lang mag-alaga ng sunod-sunod na bata, no? Kontra niya at mas lalo lamang itong natawa. No problem, basta magbubuntis ka lang at ako nang bahala after nilang maipanganak. Pahayag ng binata at natawa siya sapagkat kung magsalita ito'y parang ganoon lang kadali. Ay, awan ko sa iyo, Caleb del Mundo. Siguraduhin mong maaalagaan mo mga bata paglabas nila dahil kung hindi, hanggang 2 lang magiging anak mo. Wika niya at malakas ang mga tawang pinakawalan nito. His laughter sent 1,000 smiles to her heart. Every time he laughed, happiness flickered in her eyes, reflecting his contentment with everything he had, including her, their soon-to-be children, and their life together. At mula sa araw na iyon, wala nang ibang hihilingin pa ang kanyang puso, sapagkat sa hindi niya inaasahang pagkakataon, ipinagkaloob ng Diyos ang lalaki magbibigay ng wagas na pag-ibig at pagpapahalaga sa kanya.